Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang 2:30 ng madaling araw ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na ating minomonitor na may local name na Igme. At itong tropical depression na ito, latest location natin as of 4 a.m. ay sa layong 520 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito pahilagang kanluran sa bilis sa 35 kilometers per hour papalayo sa ating bansa. At sa kasalukuyan, malayo na ito sa ating kapuluan, wala nang direktang epekto sa atin, pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya malaking bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa western Visayas at sa summer provinces, makakaranas ngayong araw ng makulimlim na panahon. Sasamahan niya ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pinakamaapektuhan ng habagat, ito yung pag-iral ng southwest monsoon, itong malaking bahagi na extreme northern Luzon. So sa Batanes, Babuyan Islands, pati na rin dito sa western section ng northern at central Luzon, sa mga areas ng Ilocos Region at sa mga lalawigan ng Zambales at Batan. Asahan natin, since ito yung mga areas na exposed or yung pinaka-exposed sa habagat, ang mataas sa tsansa ng mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon for today, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or yung mga usual na thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Igme. So habang nasa labas ito ng ating PAR, magpapatuloy yung paggalaw nito generally west-northwestward for the remainder of the day. And pagsapit naman bukas, magiging west-southwestward yung paggalaw nito. Mapapanatili ni Igme ang lakas nito bilang isang tropical depression ngayong araw, pero pagsapit bukas ay since unfavorable conditions yung location ni Igme, ay mag-weaken na ito or tuluyan ng hihina into a low pressure area. And mananatiling malayo pa rin ito sa ating bansa. At wala nang nakataas na wind signals sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Gayon pa man, dahil sa pag-iral ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng pagbugso ng hangin ngayong araw sa areas ng Ilocos Region, Abra, Benguet, sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, sa extreme eastern portion ng Isabela, Nueva Vizcaya at sa Zambales. Pagsapit naman na bukas, September 22, makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin na dala ng habagat sa areas ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa Zambales. At in terms naman if yung heavy rainfall na dala ng habagat na hinahatak ni Bagyong Igme na nasa labas ng ating PAR, ngayong araw asahan natin ang heavy to intense rainfall. Nag-amount niya sa around 100 to 200 millimeters ng pag-ulan sa extreme northern Luzon sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Itong habagat naman ngayong araw magdudulot ng moderate to heavy rain sa bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow sa extreme northern Luzon and most of Ilocos Region. So moderate to heavy rains pa rin, pero ang ating posibleng maranasan sa bahagi ng Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman nating karagatan, dahil rin sa epekto ng habagat, as of 5 a.m., may gale warning tayong nakataas sa areas ng Ilocos Sur, seaboards ng La Union, Pangasinan, at sa western coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga seaboards na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng habagat. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na yung mga rainfall o yung heavy rainfall warning or rainfall advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website
sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.